last verse, sabi po rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhig sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So isama ko rito ang aking sarili. We are a living sacrifice na buhay. Ano man, pagkukulang, pagkakasalang nagawa po namin mula kaninang pagkagising hanggang sa mga oras na ito, pakilinisin mo kami, tugasan ng banal na dugo ng aming Panginoon. Lord God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, sa bawat oras, sandali, na kami po ay pinagagaling mo sa aming mga karamdaman, na pinuprovide mo, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Lord, kayamanang hindi kayang pantayan ng yaman na mayroon ng mundong ito, ang higit na ipinagkakaloob mo sa amin, kapanatagan at kapayapaan sa aming mga puso. Lord God, siyasatin mo po ang aming puso't isip sa mga oras na ito. At anumang mga balakid na meron po kami sa aming paglapit, Lord God, pakialis mo po ito. Palitan mo ng kagalakan. Palitan mo, Panginoon, ng iba yung pagpupuri, totoong pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, hindi tradisyon ang ginagawa namin pagpunta rito every Sunday, Lord God. Lord God, kundi ito po ay isang kagalakan sa aming puso. Paghahangad na ikaw po ay aming makasama sa araw na ito. Na sa buong isang linggo, Panginoon, kung paano mo kaming sinamahan, Lord. Ngayon, nais po namin na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Oh Lord, hallelujah. Samahan mo kami sa aming paglapit na ito. Mula sa iyong langit, buksan mo po ang iyong langit at sa iyong trono kami ay tunghayan, Panginoon, at lagyan mo ng mga awiting makalangit ang aming mga puso. Aawit kami, hindi sa aming sariling pamamaraan, kundi sa tulong mo, Panginoon. And even, oh God, sa mga tatayo dito, maglilid ng praise and worship, Lord God, i-anoint mo ang kanyang labi, Panginoon. Ang mga instrumento, Lord God, Lord, ang lahat ng ito ay sa iyo po na pinagkakatiwala at maging ang mga salita mong aming maririnig, Panginoon, sa umagang ito. Sa aming pastor, Panginoon, nagagamitin mo, Lord God. Nawa ang mga salita mo ay magbigay ng panibagong sigla at kalakasan sa aming buhay na nagsisikap na makasunod sa iyo. Kaya sa iyo ko po ay pinagkakatiwala ang tagumpay ng gawain ito. Pinupuri ka namin. Bigyan mo kami ng isang puso na sumasang-ayon sa gawain ito at anumang distraction in Jesus' name. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, Lord, samahan mo kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Masaya po akong makita kayo at alam ko kung masaya po ako, masaya din po ang Diyos. Mas masaya po ang Diyos na makita tayo ngayon na sama-samang magpupuri sa Kanya. Amen. Amen. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Diyos sa oras po na ito. Amen. Hallelujah. Sambahin ka po. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo.
imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Amen! Walang imposible sa'yo! Hallelujah! Yes, Lord! Praise you, Jesus! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Bisa ba walang imposible? Walang imposible sa ating Diyos. Amen! Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap ba? Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Alalahanin mo, kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Amen. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap ba? Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap ba ng buhay? Hirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Tandaan mo, walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah! Kayang-kaya yan! Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Kaya-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Tanggapin na. Sobrang pagpapalay. Yes, tayo magtiwala kanina sa Kanya.
maniwala tayo sa Kanya. Amen! Amen! Masiglang umawit! Masiglang umawit sa saliw ng tutugan. Sumayaw, sumayaw, at tayo'y maglalaga sa isang bahid ng buo kalakasan. Ating isigaw ang Kanyang kabutihan. Masiglang umawit! Masiglang umawit sa saliw ng tutugan. Umindak, sumayaw, at tayo'y maglundagan. Siya'y isang bahid ng buo kalakasan. Isigaw ang Kanyang kabutihan. Amen! Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya'y laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kaya ating ipagdiwang ang Kanyang kabutihan. Amen! Kaya masiglang umawit! Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan. Umindak, sumayaw, at tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan. Ating isigaw ang Kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya'y laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kaya dapat ipagdiwang ang Kanyang kabutihan. Isa pa, masiglang umawit! Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan. Umindak, sumayaw, sa tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan. Isigaw ang Kanyang kabutihan. Kailan natin yung gagawin? Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya'y lagi nananahan. Amen! Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kaya dapat ipagdiwang ang Kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya'y laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan. Kaya dapat ipagdiwang ang Kanyang kabutihan. Walang imposible! Walang imposible sa ating Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap ba? Kahirap sa tingin mo. Kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Tandaan mo, kaya yan ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Amen! Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Halika na! Halika na. Magtiwala. Kanina,
sa Kanya, sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maraming salamat po. Amen. Kagabi po naalala ko lang yung tanong po doon sa Bible study ng worship team. Gaano mo ba kakilala ang Diyos? Napaisip ako, paano yun? I-rate ko po ba? Sasabihin ko, medyo kilala ko na, hindi ko ba siya ganun kilala? Pero silang po pinakita sa akin ng Lord na kahit babasa natin yung buong Bible, we cannot fully know God. Hindi natin siya makikilala. At isa po doon sa hindi po natin kayang isipin ay yung pag-ibig niya sa atin. Ito po yung pinaalala kanina sa akin, yung sa Ephesians 3:19. Yung sinabi po, yung in-encourage niyo po na malaman natin yung buong pag-ibig ni Jesus na hindi po kayang abutin ng isip natin. Hindi po natin alam kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. At para po yun maranasan natin na mapuspos po tayo ng kapuspusan ng ating Diyos. Kaya nga po yung aawitin po natin yun. Yung alam niyo po yun, kahit gaano man kalayo ang langit, yung pag-ibig ng Diyos, kaya tayong abutin ng lahat. Alam niyo po yung maganda sa pag-ibig ng Diyos, hindi po siya namimili. Para po siya sa lahat. Amen. Amen. Kaya habang inaawitan po natin muli ang ating Diyos, ipaalala po natin yan sa ating mga sarili. Na may Diyos tayo, hindi nagbabago. Kung minahal niya tayo noon, mahal pa rin niya tayo ngayon. At yung pag-ibig na yon, higit pa sa definition natin. Hindi natin maiisip yun. Hindi natin maabot kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami
tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Paborit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Tapatan mo, Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka. Panginoon, Panginoon, kay buti mo, yes Lord, sa amin. Thank you, Jesus. Ikaw lang. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan ka, aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Minsan paggamit lamang ang ating mga tinig, aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon,
Amen. Purihin po natin ang ating Diyos. Parang, I want more, parang I need more. Parang, yan yung sinasabi ng puso ko, parang I need more, I want more. Hallelujah. Pagpatuloy po natin yung pagpuri natin at pagsamba sa ating Diyos na hindi po tayo nalilimitahan dito lang. Lord, we need more. We want more of you. Hallelujah. Patuloy po nating purihin ang ating Diyos. Paalala po natin sa bawat isa habang sinasabi natin, walang imposible sa ating Diyos. Ituro po natin siya. O kapatid, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya yan ni Jesus. At sabihin mo sa Kanya, tanggapin mo ang pagpapala ng ating Diyos. Amen? Amen. Hallelujah! Yes, Lord! We praise you right now. Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, tinaas ang higit pa sa'yo. Hiniling ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, tinaas ang higit pa sa'yo. Hiniling ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobrang tanggapin na. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halika na, magtiwala. Kanina, kay Jesus. Amen! Hallelujah! Amen. Amen. Halika na, magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hello. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, tapusin muna natin sila. Okay, so sino po ang pinagpala ngayong umaga? Pinagpala po ba tayo? Amen. So sa dami na yan, okay lang, 3 lang. Sino pong mauuna? Si Ate Naisel. Magandang umaga po sa ating lahat. At gusto ko lang ipagpasalamat sa Panginoon dahil binless niya po ako sa buong linggo. At nung Sunday po, pagka-uwi po namin,
sumama po yung pakiramdam ko. Pero thank you Lord kasi hindi niya inalaw na sa buong linggo andun po yung masamang pakiramdam. Kaya pinupurit pinasalamatan ko ang Panginoon dahil tunay nga po na sinabi niya sa Mateo 5 verse 3 na pinagpalang mga taong walang ibang inasahan kundi siya sapagkat kabilang siya sa kaharian ng Diyos. Talagang andun po yung pagpapasalamat ko sa Lord na kahit wala pa akong pamasahe, prinobide po ni Lord. Kaya pinupurit pinasalamatan ko talaga ang Lord sa buhay ko kasi siya lang po talaga ang inaasahan ko. Sa kabila ng dumadating po yung kawalan, pero sabi nga ni Lord na huwag kang mangamba sa kinabukasan. Talagang wag mong pangambahan yung bukas, kundi pasalamatan mo kung ano ang meron ka ngayon. Kaya thank you Lord sa pag-iingat mo papunta dito sa amin sa bahay mo Panginoon. Kaya hanggang sa aming pag-uwi Lord God, sa iyo ko po pinagkakatiwalang pag-iingat sa amin. Kaya thank you Lord. Ayan, talagang mahal tayo ng Panginoon. Amen? Kasi noong Monday talagang si Ate Naisel ay nandun lang nakadungaw sa pinto niya. No? At nakikinig siya ng Bible study. But thank you Lord na nakamit niya yung kagalingan na. Kasi nakita ni Lord yung desire ng kanyang puso. At totoo yun, na talagang basta naghahangad tayong makadalo sa gawain ng Panginoon, talagang ipoprovide niya yung ating pangangailangan. Naalala ko lang bigla ngayon nung bago kaming salta dito sa Maynila, galing kami ng Olongapo, then wala kaming alam na church na madadaluhan that time. Pero nakapakinig kami sa radyo yung kay Eddie Villanueva. So sa UN pa yon, sa may Aurelio School, ayan, sa may UN. Imagine nun mo walang trabaho ang asawa ko that time. Pero tuwing linggo, sabi namin, nagpipray kami dalawa, Lord, mag-a-attend kami bukas. Kasi Sabado pa lang talaga nagpipray na kami noon. So from Sapote Kabila to UN, wala talaga kaming pera, but purihin ng Panginoon pag umaga. No, talagang may ginagamit siya na, eto pamasahin nyo, mag-attend kayo ng gawain ng Panginoon. Amen? Talagang subuko na yan eh. Talagang He will provide talaga. Lalo't ang araw ng linggo ay hinangad mo na manahan sa presensya ng Panginoon. Hindi niya tayo bibiguin. Amen? So, nasa na si Ate Cecil? Nagtampo na? Hello, ayan. Salamat sa Panginoon dahil buhay pa ako ngayon. Salamat talaga dahil may nangyari na naman sa akin. Simula nung Friday, yung nakaraang Friday, masakit ang katawan ko pero malakas ang loob ko lumaban. Sakit lahat ng katawan ko pero pinipilit ko talaga. Sabi ko ayaw ko magkasakit eh. Pero darating talaga yung trangkaso at ubo, sipon. Eh ayaw ko magkaroon ng sipon kasi mahihika ako eh. Hanggang siya nakaupo na lang ako. Hindi ako makapagbasa ng Bible kasi malabo ang mata ko na. Wala akong ginawa kundi magpuri na lang sa Panginoon. Wala akong ginawa. Wala akong mautusan bumili ng gamot. Wala akong ininom na gamot. Sa loob ng 5 araw, wala akong ininom na gamot. Ang ininom ko lang talaga tubig. Bawat inom ko ng tubig, pinagpipri ko. At ang aking lang ginawa, kundi magpatugtog, hindi ako makabasa eh. Magpatugtog mga worship song, lahat, mag-praise. Yun lang magagawa ko kahit masakit ang lalamunan ko eh. Wala na akong magagawa kasi masakit ang katawan ko talaga. Pero alam nyo, bagamat wala tayong iniinom ng gamot, pag nagtibala sa Panginoon at nakaugnay ka lagi sa Kanya, umaasa ka lang, lahat ay gagawin niya para gumaling ka. Wala kang kasama sa bahay, wala kang mautusan, gusto mo kumain, wala kang makakain dahil walang bibili. Pero meron akong tubig. Tubig lang ng tubig. Purihin ang Panginoon kasi gumaling talaga ako. Alam mo, nag-LBM na tapos sumuka pa. Yung linabas ko, puro dilaw. Kasi maasim na sikmura ko.
talagang ang acid umatake. Kaya pinupuri ko ang Panginoon dahil kung wala ang Diyos sa akin, marahil wala na ako eh. Pero alam mo, binuhay pa ako ng Panginoon para gamitin niya talaga. Kaya umasa tayo sa Panginoon. Wala man tayong gagawin kundi magpuri talaga. Kahit may sakit ka, magpuri ka. Kahit na malabo na mata mo, manalangin ka, may paraan. Ibuka mo lang labi mo. Kahit na masakit na ang katawan mo, gamitin mo pa rin ang kamay mo, purihin mo siya. Itaas mo kamay mo, magtiwala ka talaga. Dahil yung pagtitiwala sa Panginoon at pananalig, manalangin, yun ang aking taglay na kalakasan para sa ating Panginoon. At ito ay magsisilbi sa atin ng gabay. Kaya ako, marami akong nararamdaman sakit, pero pinagkakatiwala ko lang sa Panginoon. Kagagaling ko lang, pero hindi pwede na hindi ako magpasalamat sa Kanya. Hindi ako makakatulog kasi alam ko, ginawa ng Diyos sa akin, makapangyarihan. Pinagaling niya talaga ako. Amen? Salamat sa Panginoon. Amen. Ayan, kasi sisermonan ko siya ngayon. Kasi nung Tuesday, before mag-preaching point kami sa Isabelita, Tuesday hanggang Wednesday, talagang nag-ikot. Ayan din si Kuya Nonong talaga. Nakikita ko nung habang nag-iikot kami, kasi nga may preaching point, nakikita ko rin si Kuya Nonong na namumula. Sobrang init po talaga. Kaya sabi ko, sisermonan ko si Ate Cecil, kasi po, after po noon, naligo po siya. Ayan. Kaya, ayan. Talaga, hindi pwedeng hindi uubuhin, hindi sisipunin, dahil talagang na-expose sa araw. Then ako din nga, nung time na yun, but sabi ko nga, Lord, ikaw ang aming kagalingan. Nagtrabaho kami sa ubasan mo, kaya hindi mo hahayaan na manatili yung karamdaman. Kaya sabi ko nga, Japet, kasi si Japet ang ginagamit ng Lord kay Ate Cecil pag may sakit po yan. Hinihilot po niya kasi. Like noon, nakita ko parang papel na yan. Sabi ko, Japet, sige, puntahan mo si Ate Cecil doon, hilutin mo. Ewan ko kung hinilot niya last time yan. But purihin ang Panginoon na talaga napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Amen? Napakaraming dahilan para tayo po ay magpasalamat. But sabi nga ni Ate Nicole, we want more, Lord. Pero tayo po ay may oras, kaya tinatawagan ko na po ang ating pastor para po sa paghahayag ng salita niya. Pastor Nonon po. Amen. Tunay nga ng ating Diyos ay manggagamot. Amen? Siguro testimony ko rin. Kaninang siguro mga 3:30, nagising po ako dahil ang sakit-sakit po ng aking yung sa tiyan ko sa bandang left side. No? So, ewan ko, hindi maalis-alis yung sakit. Pero, purihin ang Panginoon dahil, syempre, nirebuke ko yung sakit na yon, no? Yung pain na yon. Tapos pangalawa, may naalala ko na may nagbigay sa akin ng yung pinapahid na para sa yung mga sakit-sakit. So, naalala ko nandun lang sa lamesa, sa ibabaw ng lamesa ko. At kinuha ko yun, pinahid ko. Pero nag-pray ako. At usually kasi pag ako ay nagigising at hindi naman ako agad nakakatulog, nag-devotion ako kay Lord. At praise God, after po ng aking devotion, naramdaman ko na nawawala na yung sakit. No? Kaya praise God, ako ay nakatulog pagkatapos noon. No? Talagang hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? No? Bagamat siyempre, dahil tayo po ay nasa katawang lupa pa natin, hindi talaga mawawala na tayo ay makaramdam ng mga sakit. No? Lalo na pag tayo ay bumabata. Di ba mga kapatid? No? So, praise the Lord. Pinapatawa ko lang kayo. So, tayo po ba ay handa na makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa ating pinaka-text sa umagang ito. Dahil may panibago po tayong paksa. Ang ating pong text ay sa Romans chapter 8, verse 14. So, ang sabi po dito sa
sa English, New International Version. For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Sa Tagalog, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen. Sino rito ang anak ng Diyos? Tasang kamay. Amen. So tayo po ay, sabi nga dito, tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. At yan po ang ating paksa sa umagang ito, being led by God, na tayo po ay gabayan ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. O aming Ama, muli po kami ay patuloy na nagpapakababa sa inyo pong banal na harapan, patuloy na nagpapasaliksik sa iyong banal na Espiritu, patuloy, Panginoon, na kami nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang muling mangusap po sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu. Gamitin niyo lamang po ang lingkod niyo pong ito, pero kayo ang tunay, Panginoon, na mangusap sa bawat isa. Kayo po ang nangako na kami na mga anak ninyo ay pinapatnubayan ninyo. Kaya, O Diyos, dalayan ko, bigyan niyo po kami ng mga espiritual na pandinig na bukas sa iyong salita, sa iyong tinig, at anuman po ang mga hadlang, maaaring ito'y sa amin o kaya hadlang ng kaaway, ito po ay aming sinasawata sa pangalan na aming Panginoon Yesus. Tunay, Panginoon, na maging malaya po ang pagpapahayag na iyong salita sa amin ngayong umaga. At bigyan niyo po kami, Panginoon, katulad ng sabi niyo sa iyong salita, ng hangarin na aming masunod at aming pong matupad ang iyong salita, ang iyong kalooban. O Diyos, kayo rin po nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa. Kayo po, Panginoon, ang kumilos sa puso at kaisipan ng bawat sa puso sa amin. Alisin niyo po, Panginoon, ang namang bagay na hindi po sumasang-ayon sa inyo. At patuloy po, Diyos, na ang presensya niyo, Panginoon, ang patuloy na magbago po sa amin sa umagang ito. At Ama, patuloy pa rin po namin itinatas sa inyo, O Diyos, ang kaganapan sa Middle East, Panginoon. Hindi po namin, bagamat di namin alam ang eksaktong nangyari doon ngayon, pero niniwala po kami na kayo ay makapangyarihan, Panginoon. Katulad ng inawit namin, walang imposible sa iyo, aming Panginoon. Kaya niyo po, Diyos, na kontrolin ang mga nangyayari doon, na kung ano lamang po ang naayon sa inyong kalooban ang siyang mangyari, at ano pong ginagawa ng kaaway ay aming po, Panginoong, winawasak, sinisira sa pangalan na aming Panginoon Yesus. At hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy po na ang salita niyo ay lumaganap. At maraming mga tao ang lumapit sa iyo, Panginoon, bunga ng mga pangyayari ito, Ama. Panginoon, ganoon din po sa bawat sa po sa amin. Patuloy niyo pong abutin, Panginoon, ang may mga karamdaman. Alam niyo po kung sino po sa amin ang may pagsubok sa aming pisikal na katawan. Kayo, Panginoon, ang mag-unat yung kamay, gumawa kayo ng himala at kababalaghan sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus. At kayo, Panginoon, ang gumawa ng himala ng kagalingan sa aking mga kapatid. At maging, Lord, sa mga naabot, Panginoon, ng mensaheng ito, Panginoon, kumilos po kayo, O Diyos. Salamat po, Ama, at muli po ay tago niyo po ang iyong lingkod sa likuran na iyong kalwalatian, at kailangan po ang may taas, kailangan po ang makita ng bawat isa sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Ito po ang aming samot panalangin, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Sige po, maaari po kayong makaupo. At magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. No? Tutuwa ako makita na yung mga wala nung nakarang linggo. No? At dahil alam niyo po talagang ang ating Panginoon ay may mga nakalaang espiritual na pagpapala sa atin kapag tayo ay dumadalo sa gawain niya. Amen. Binubuhos niya ang kanyang pagpapala. Kaya dapat
present tayo pag binuhos ni Lord ang kanyang pagpapala. No? Una na sa lahat ang pagpapala ng kanyang presensya. At ngayon ang pagpapala ng kanyang salita. So, sa umagang ito ay, ito pa yung nilalagay ng Panginoon sa aking puso na mensahe. Bagamat gusto ko rin pangunahan kayo na ito ay isang paksa na patuloy ka pa rin pinag-aaralan. O patuloy pa rin akong tinuturuan ng Panginoon sa bagay na ito. At lalo tigit, hindi lang tinuturuan pero tinutulungan na may apply ko sa buhay ko. No? Kung napansin nyo, yung nakarang mga linggo, kung kayo umate ng first service, ang mga mensahe natin ay patungkol sa kung ano yung ginagawa na ng Diyos sa atin. No? Nakita natin na tayo ay minamahal ng Diyos, tayo ay hinahawakan ng Diyos, no? Tayo ay pinakikinggan ng Diyos. Ito yung nakaraang mensahe natin. No? Dahil nga gusto natin bigyan ng diin yung panalangin ng nakaraang buwan. At maaaring itong buwan na to ay magbibigay pa rin po tayo ng emphasis sa panalangin. Pero ngayong umaga po, ang ating paksa ay patungkol sa yung paggabay ng Diyos sa buhay natin. No? At siguro tayong lahat naman dito, sino sa atin ang gusto natin na parati tayong gabayan ng Diyos sa araw-araw ng buhay natin? Amen. No? Dahil kung sa sarili lang po natin talaga, maring magkamali tayo ng ating mga hakbang. Pwede nating pangunahan ang Diyos at minsan ay hindi natin pinangunahan kundi nahuhuli tayo. Pero I hope, no, katulad ng ginagawa rin ng Panginoon sa akin, tinutulungan niya ako na talagang ako ay maging sensitibo sa kanyang gabay at magawa ko yung sinasabi ng Panginoon sa akin. Isa ho kasi sa pribileyo natin bilang mga anak ng Diyos ay yung tayo ay magabayan o tayo ay patnubayan ng Diyos habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. No? Natutuwa po ba kayo na tayo ay ginagabayan ng ating Diyos? No? Kasi kung sa ating sarili lamang talaga, pwede tayong maligaw. No? Bilang mga tao, talagang sinasabi yan ang salita ng Diyos na para tayong mga tupang nagkaligaw-ligaw. At ang ating tinatahak o yung ating pinipili yung sarili nating daan. No? Siguro pangunahan ko na kayo, although mamaya nandito yun sa ating mensahe. Sa Isaiah chapter 53 verse 6, ang sabi nga dyan, "We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way." Ganun po tayo. No? Sa likas nating pagkatao, para tayong mga tupa na nagkakaligaw-ligaw. At sabi nga, pinipili natin yung sarili nating daan. No? Our own way. Amen? No? Ang team song natin, mga kapatid, ay My Way. Ayan? Sino sa inyo ang alam yung awitin na yon? Awitin ni Frank Sinatra. No? Yan ay lumang awitin na. Di ba? Pero yan ay paboritong kantahin ng dati karaoke, di ba? Ngayon videoke, di ba? No? Yung nga lang marami daw na papaaway sa kanta na yan. No? Bakit? Kasi pag may kumanta niyan at mali sa tono, nagagalit yung iba. No? No? Gusto nila yung talagang pagkakanta ni Frank Sinatra. No? I did it. Yeah. Hindi nyo na kinanta para hindi mahalata na kayo ay medyo young ones. Okay. Anyway, ano lang. So, alam niyo po, kailangan po magkaroon tayo ng assurance, ng katiyakan na talagang tayo
ay gagabay ng Diyos. No? Paano ba tayo magkakaroon ng katiyakan o ng assurance na talagang ang ating Diyos na lumikha sa atin ay isang Diyos na gumagabay sa atin? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay gumagabay? Amen? Pero gusto ko na po magbigay ng dalawang mahalagang dahilan. Una, nakita ko po na kung titingnan natin yung mga pangalan ng Diyos, the names of God, pinapahiwatig nito na ang ating Diyos ay isang Diyos na gumagabay. No? Ano ba yung mga ilang pangalan ng Diyos na nagpapakita na talagang tayo ay gagabayan niya? Ang una alam ko, malinaw na malinaw sa pangalan na to, ang ating Diyos ay isang pastol. Amen? Our God is a shepherd. At alam na alam natin sa Psalm chapter 23, verses 1 to 3, no? Ang sabi sa English, "The Lord is my shepherd, He leads me beside quiet waters." Okay? At sabi rito, "He guides me along the right paths for His name's sake." So, si Yahweh ang aking pastol. At sabi rito, na tayo ay inaakin niya sa tahimik na batisan at tayo ay kanyang, sabi rito, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. So, napansin niyo yung mga salitang yon, He leads me. Huh? He leads me. He guides me. Nagpapahiwatig na talagang ang Diyos ay tulad ng isang pastol. Bago natin ipaliwanag kung anong ginagawa ng pastol, meron pang ibang mga talata, sabi sa Psalm chapter 78, verse 52, "For He brought His people out like a flock, He led them like sheep through the wilderness." So, ang sabi rito ay dinala ng Diyos ang kanyang bayan tulad ng isang kawan ng tupa. At inakay sila tulad ng mga tupa sa ilang na lupain. At alam niyo, ang larawan dito ay yung ginawa ng Diyos sa mga Israelita. No? Ano ba yung pinakadakilang ginawa ng Diyos sa mga Israelita? Hindi ba nung sila ay bihag pa sa Ehipto, sila ay nilabas ng Diyos sa Ehipto. Amen? No? At sila ay dinala sa ilang hanggang sa sila ay makarating doon sa lupang pangako. So, yung ginawa ng Diyos na yon, para din parang ginagawa ng isang pastol. No? Na inilalabas niya yung kanyang mga tupa, no? Siguro mula sa ibang tawag natin doon, kulungan, no? At inaakay sila dito nga sa awit, sinabi sa mga mainam na pastulan. At isa pang magandang talata ay yung mismong sinabi ng ating Panginoong Yesus. Sa John chapter 10 verse 3, "He calls His own sheep by name and leads them out." So, bigyan lang po ako ng paano. Gusto ko kasing basahin sa English at basahin sa Tagalog. Sabi rito, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Okay? Sino rito mga tupa ng Panginoon? Amen. Sino rito mga tupa ng Panginoon? Taas ang kamay uli? No? Yan. Amen. So, hindi na ho tayo mga kambing. No? Tayo ay mga tupa. Pero alam niyo ba mga tupa, by nature, ang mga tupa ay kailangan talaga ng gabay ng pastol. Bakit? Dahil ang mga tupa pala, at ito ay nakuha ko mula sa isang aklat, yung A Shepherd Looks at Psalm 23. Isang aklat na sinulat mismo ng isang pastol. Talagang pastol siya.
At binahagi niya yung karanasan niya bilang pastol. At yun ay inugnay niya dito sa Psalm 23. Ang sabi niya, ang mga tupa pala, they are stiff-necked and stubborn. O kaya, ang mga tupa ay matigas ang ulo. Ganun pala ang mga tupa. Yeah? Bukod sa matigas ang ulo, they are self-willed, proud, and self-sufficient. So, ang sinusunod lang nila yung sarili nila, sila ay mayabang at sila ay, kumbaga, umaasa lang sa sarili nila. Naikwento niya na siya kasi nag-alaga talaga ng mga tupa. Ang mga tupa pala, kung hayaan mo lang sila, kung sila halimbawa ay pakawalan mo, ang gagawin nila, pupunta sila sa isang lugar na pwede silang kumain, no? At ang gagawin nila, babalik at babalik lang sila dun sa lugar na yon. Hanggang sa halos maubos na yung tanim doon, at sabi nga nung pastol na yon, kahit nga daw yung mga ugat, halos kinakain na ng tupa. So, sa karanasan niya, sinasabi niya, kailangan talagang gabayan niya yung mga tupa na yon. Pag sila ay nanginain sa isang pastulan, sa isang lugar, kailangan gabayan niya uli na kumain naman sa ibang lugar. Kasi kung hayaan mo lang sila, doon lang sila babalik at babalik. Hanggang sa masira yung pananim at hindi rin mabuti para sa kanila. No? Dahil ang nangyari daw, nagkakaroon ng mga parasite doon sa lugar na yon dahil doon sila parating nagpupunta. So, kailangan gabayan niya yung mga tupa na yon. At tulad ng sinabi ko kanina, binasa natin Isaiah chapter 53 verse 6, ganun tayo mga kapatid. Lalo na nung tayo ay hindi pa nakilala sa Panginoon. Talagang tayo ay tupa na naliligaw. No? Pero purihin ang Diyos dahil mahal tayo ng ating pastol, hindi niya tayo hinayaan na tayo ay maligaw. Tayo ay mismong hinanap ng ating mabuting pastol. Amen, mga kapatid? No? Alam mo, may isang magandang talata sa 1 Peter chapter 2, verse 25, 1 Pedro 2:25, ang sabi dyan, sa Tagalog ko na lang babasahin, sapagkat nagkawatak-watak tayo gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. So hindi natapos doon sa tayo ay naligaw. Gumawa ang Diyos ang paraan. Ang ating mabuting pastol ay mismong pumunta sa kung saan tayo, hinanap niya tayo, kasi tayong naligaw, hinanap niya tayo, at siya mismo ay gumawa ng paraan para tayo ay makabalik sa kawan ng Diyos. Inalay niya ang buhay niya doon sa krus. No? Siya yung kordero ng Diyos. Siya yung tupa ng Diyos na walang kasalanan na namatay doon sa krus. Para tayo na mga tupang naligaw ay maibalik. Sabi rito, tayo ay tayo ay tipunin muli ng ating pastol at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Amen? No? Sino ang lirito ang mga tupang dating naligaw pero ngayon ay nakabalik na sa ating mabuting pastol? Taas ang kamay? Amen? So, ayan. Praise God. Yan ay sa biyaya ng Diyos. So, hindi na natin team song ang My Way. Ha? Ano ng team song natin? His Way. God's Way. No? Baguhin kayo natin kanta na yon. Wag na. Baka magalit sa ating mga may gusto ng My Way. Anyway, so ano pang pangalan, iba pang pangalan ng Diyos? Sabi sa Psalm chapter 48 verse 14,
For this God is our God forever and ever. He will be our guide, even to the end. Okay? Sa Tagalog, ang sabi, na ang Diyos ay Diyos natin kailanman, sa buong panahon, siya ang patnubay. He is our guide forever or even to the end. No? He is our God forever and ever. He will be our guide even to the end. So ano ba yung guide? Ano ba yung gabay? No? Siyempre, siguro ako naisip ko yung di ba, yung ibang mga tao, tinatawag silang halimbawa, tourist guide. No? Di ba? Sino sa atin dito nakaranas na siya ay magbakasyon sa ibang lugar at dahil hindi niya alam yung lugar na yon, meron talagang tinatawag na tourist guide na sumama sa kanila. Sino sa inyo mga kapatid? Amen. No? Maaaring nakapunta kayo sa ibang lugar sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa. No? Hindi pwedeng pupunta lang kayo doon at bahala na kayo kung saan kayo. Di ba? Kung saan kayo pupunta. Kasi hindi nyo alam yung lugar na yun eh. So, kailangan merong magga-guide. Kailangan may magsasabi sa iyo, ito yung magagandang mga tanawin dito sa lugar na to. At sasamahan ko kayo. So, merong kalimitan, may mga sasakyan, di ba? May mga bus o kaya anumang means of transportation. At dadalhin kayo sa mga lugar na yun at ipapaliwanag yung mga tanawin doon sa mga lugar na yon. Merong gumagabay sa iyo. No? At pero syempre sa paglaki natin, ang talagang pangunahing naging guide natin ay walang iba kundi ang ating mga magulang. No? Maring ating ama ay yung ating ama at ina. Di ba? So sila yung habang tayo lumalaki, sila yung umaakay sa atin, no? Nung tayo nagsisimula pa lang lumakad, sila yung umaalalay sa atin. Amen? No? So, alam niya ng mga magulang dito, di ba? Talagang gagabayan niyo sila sa mga iba't ibang aspeto ng buhay. So, ang ating Diyos ay isang guide. Isa siyang gabay. At alam niyo, ang maganda sa ating Diyos, isa siyang gabay na gentle. No? Sabi nga, ito nakuha ko to kay Charles Stanley, sabi niya, God is a gentle and He is not an angry guide. Yeah? Siya ay mahinahon. Hindi siya yung, halimbawa, hindi ka agad sumabay o kaya hindi ka sumunod, agad paparusahan ka. Hindi siya ganun. Hindi siya agad nagagalit. No? Siya ay mahinahon, siya ay matyaga, no? Siya ay nakakaunawa sa atin, mga kapatid. So, yun ang pangalawa. Pangatlong pangalan na niniwala ko nagpapahiwatig din ng paggabay ng Diyos sa atin ay tinatawag siyang teacher. Okay? At kalimitan, ang tinutukoy dito ay mismo ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng ating Panginoon sa John chapter 13, verse 13, "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am." Sabi niya sa mga alagad niya, tinatawag niyo akong guro, tinatawag niyo akong Panginoon, at tama kayo sa sinabi ninyo. Okay? So, siguro, alam natin kung anong ginagawa ng isang teacher. Ano ginagawa ng teacher? Siyempre, nagtiteach. Ibig sabihin, nagtuturo. Okay? Siya yung nagtuturo sa atin na mga bagay na hindi pa natin alam, at hindi lang niya tayo tinuturuan ng kanyang salita, pero tinuturuan niya tayo ng kanyang halimbawa. Amen, mga kapatid? No? Kung naranasan natin tayo ay turuan,
halimbawa, hindi lang sa eskwela, no? Pero kahit sa yung mga pang-araw-araw na pangyari sa buhay natin, no? Halimbawa, naalala ko lang talaga, no? Actually, ang nanay ko, isa talagang teacher, professor siya. At itong pandemic, dahil nga ang nanay ko ay medyo mahina na rin, at wala kaming kasambahay noon. So dumating yung point na kailangan akong turuan ng nanay ko na magluto. Sino rito marunong magluto? Taas ang kamay? Okay. Paano kayo natuto magluto? Ha? Tinuruan kayo, di ba? Pero ngayon, kahit di ka naturuan, manood ka na lang sa YouTube, di ba? No? Yan ang ginagawa ng nanay ko ngayon, nanonood sa YouTube eh. Pero naalala ko, una akong tinuruan ng nanay ko magluto. Meron siyang pinaluto sa aking putahe. So, sabi niya, sige, ganito ha. Ilagay mo yung gulay, no? Unahin mo yung gulay, tapos ganyan. So, ginawa ko naman, no? Sabi ko, Nay, okay na, nilagay ko na yung gulay. No? Sabi ng nanay ko, nilinis mo ba yung gulay? Sabi ko, hindi ko nilinis, akala ko malinis na eh. Kaya pala nilinisin pa rin yung gulay. So ang ginawa ko, yung gulay nandun na eh, nakasalang na eh. Kinuha ko uli. Hindi ko sinabi sa nanay ko, kinuha ko uli. Tapos hinugasan ko. Pero palagi ko, wala na rin yatang, wala na rin, nandun na yun, di ba? No? Kaya, yun. Kaya hindi ko malimutan yung karanasan ko na yun na, no, actually, napasalita pa yung nanay ko ng sabi niya, nung sinabi ko, Nay, nailagay ko na pero hindi ko nahugasan. No? Sabi ng nanay ko, pambihira. Anyway, so kailangan natin na may magtuturo sa atin, no, dahil maraming bagay na hindi natin alam at hindi natin alam pero hindi natin alam kung paano gawin. No, kaya ang ating Panginoon, siya ay isang guro dahil talagang tinuturuan niya tayo ng mga salita ng ating Diyos at kung paano tayo mamuhay ng naayon sa ating Panginoon, nakalulugod sa ating Panginoon. Ganon ang ating Panginoong Yesus. Isa siyang guro. He is a patient, sabi ni Charles Stanley, a patient, and he's not an intolerant or critical teacher. Ibig sabihin, isa siyang guro na matyaga. Hindi siya yung pag nagkamali ka, magsasalita sa'yo ng hindi maganda. Di ba? Hindi siya ganun. Hindi niya sabihin, ang hina-hina naman ng ano mo. Hindi siya ganun. No? O kaya, ibig sabihin, hindi siya mapangunawa siya. No? Minsan, hindi naman tayo agad-agad natututo. Pero, hindi natin natututunan kagad yung naisang ituro sa atin. Pero ang ating Panginoong Yesus ay mapangunawa. Siya ay matyaga sa pagtuturo sa atin. Amen, mga kapatid? No? Pang-apat, na nakita kong pangalan ng ating Diyos, He is the Spirit of Truth. At ang titukoy siyempre dyan, ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sabi ng ating Panginoong Yesus, but when He, the Spirit of Truth, comes, He will guide you into all truth. Sa John chapter 16, verse 13, sabi niya, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipahayag ang mga bagay na darating. Okay? So, pag dumating ang banal na Espiritu, ang gagawin daw niya ay tuturuan tayong maunawaan ang lahat ng katotohanan. No? At actually, dumating na ang banal na Espiritu. At nung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, nasa na rin ang banal na Espiritu? Siya ay nasa atin. Okay?
Kaya ang tawag sa atin ay templo ng Diyos, templo ng Espiritu ng Diyos. Dahil nananahan sa atin ang Espiritu ng Panginoon. At ano yung tinutukoy niyang tuturuan tayong maunawaan yung lahat ng katotohanan? Of course, ang tinutukoy dyan ay mga espiritual na katotohanan. No? Yan ang tinutukoy doon ng mga katotohanan. Yung mga espiritual na katotohanan. Kaya nga, salamat sa Panginoon dahil kaya na nating maunawaan ang salita ng Diyos. Amen? No? Amen? Hallelujah? No? Hindi katulad dati, pag binasa natin ang Bible, hindi natin maintindihan, parang libro lang. Pero ngayon na tayo tumanggap na sa Panginoon at nasa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon, buhay na buhay ang salita ng Diyos. Pag binasa natin. At pinapaunawa ng Panginoon sa atin kung anong kahulugan nito. Now, meron pang ibang mga pangalan ng ating Panginoon na babanggitin ko na lang, pero hindi na natin bibigyan ng mahabang paliwanag. I believe itong mga pangalan na to ay nagpapahayag din na ang ating Diyos ay nagtuturo. He is our wonderful counselor. Sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, siya ay isang kamanghamanghang tagapayo. So alam naman natin ang ginagawa ng tagapayo, di ba mga kapatid? Kung hindi natin alam kung ano ang dapat natin gawin, kung hindi natin sigurado kung tama yung ating desisyon, siya ang magbibigay sa atin ng tamang payo para magawa natin tama. At isa siyang kapangunawa at hindi siya insensitibong tagapayo. Naiintindihan tayo ng ating kamanghamanghang tagapayo. And that wonderful counselor is none other than, yung tinutukoy sa Isaiah chapter 9 ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Pero kung naalala niyo, nung dumating ang Panginoong Yesus, sabi niya, darating ang isa pang, no? Another counselor, another comforter. At yun uli ang banal na Espiritu. At pag sinabi dong another, hindi ibig sabihin iba pa yun sa Kanya. Katulad din niya yun. Katulad din ng ating Panginoon Yesus, ang banal na Espiritu. They are of the same kind. At isa pa rin pangalan ng ating Panginoon ay yung Kanyang pagiging Ama. No? Romans chapter 8 verse 15. Ang sabi rito, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama. So ang Diyos, kung tinanggap natin ang Panginoong Yesus, hindi lang Diyos ang tawag natin sa Kanya, tinatawag na natin siyang Ama. Amen? No? At minsan, meron tayong kanya-kanyang tawag din natin sa Diyos. No? Maring iba sa atin, natatawag na rin natin ang Diyos sa tatay. Di ba? O kung ano pa man. Kasi malapit na ang Diyos sa atin. At bilang isang ama, alam natin na ang gawain ng isang ama ay gabayan ang kanyang anak. Isa siyang mapagmahal na ama. Hindi isang demanding na ama, pero isang mapagmahal na ama na gagabay sa atin. Ang sabi rin sa Biblia, ang ating Panginoong Yesus ay liwanag o siya ang ilaw. John chapter 1 verse 9 and John chapter 8 verse 12. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumasampalataya sa Kanya o ang sumusunod sa Kanya ay sabi ron, hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng liwanag na nagbibigay buhay. Kung tama po yung aking pagkakaalala. Sa John chapter 8 verse 12. Okay. Ang sumusunod sa Kanya magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. So alam natin na ang ilaw ay gumagabay sa atin sa ating paglakad.
Amen, mga kapatid? Lalo na kung dumadaan tayo sa madilim na lugar, kailangan natin ng ilaw para ituro sa atin saan ba tayo dapat pumunta. So, ganoon ang ating Panginoon sa atin. Isa siyang ilaw na gumagabay sa atin. At pinakauli, ang ating Panginoon Jesus ay isang, nasabi rito sa John chapter 14, verse 6. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. He is the way. No? Alam niyo, ang Panginoong Yesus, hindi lang siya ang magpapakita sa atin ng daan. He will not only show us the way, but He Himself is the way. Siya ang daan. Kaya pag ang Panginoong Yesus ay kilala natin, nakatitiyak tayo na hindi tayo maliligaw. Dahil kasama natin ang daan, mismo ang daan, ang ating Panginoong Yesus. Amen, mga kapatid? No? So, yun ang una, yung mga pangalan ng Diyos, nagbibigay ng katiyakan sa atin na tayo'y gagabayan niya. Pero pangalawa, may mga pangako ang Diyos. Sa aking, meron ako nakitang mga talata sa Biblia na nagsasabi ng Diyos ay gagabay sa atin. Exodus chapter 15, verse 13. Ang sabi rito, actually, itong Exodus 15:13 ay bahagi ng awit ni Moises. Kung naalala niyo, nung sila ay tumawid ng dagat pula, at pagkatawid nila, sumunod yung mga Ehipsyo at sila ay nalunod, no? Pinabalik ng Panginoon yung tubig. Nung sila ay nakatawid, umawit si Moises at yung mga Israelita. Umawit sila ng isang awit ng papuri at pagpapasalamat sa Diyos. At bahagi ito ng awit na yon. Sabi niya, in your unfailing love, you will lead the people you have redeemed. In your strength, you will guide them to your holy dwelling. Okay? So, ang sabi rito, na okay. Tingnan ko na sa Tagalog, ano. Okay. Sige. So, sabi rito na sa kanyang hindi bumibigong pag-ibig, aakayin niya ang kanyang bayan na kanyang tinubos. At sa kanyang kalakasan, sila ay aakayin sa bayan niyang banal. Okay? So, napansin niyo po yun? He will lead and He will guide. No? Alam niyo, parang tayo yung tayo yung New Testament counterpart ng mga Israelita eh. No? Sila pinalaya mula sa Ehipsyo. Tayo pinalaya ng Panginoon mula sa kasalanan. Amen? No? At inakay sila sa ilang hanggang sa makarating sila sa lupang pangako. Tayo ngayon ay sinasama ng Diyos hanggang makarating tayo sa ating patutunguhan, yung ating tunay na tahanan sa langit. Amen, mga kapatid? No? So, nandun yung pangako ng Diyos. Psalm chapter 25, verse 9, He guides the humble in what is right and teaches them His way. Okay? Ginagabayan ng Diyos ang mababang loob. No? Ginagabayan sila sa kung anong tama at tinuturo sa kanila ang kanyang kalooban. Pero pansinin niyo mga kapatid, sino yung gagabayan ng Diyos? Yung mababang loob. No? Later on, titingnan natin yan. Ano din ba dapat ang maging ugali ng puso natin para tayo ay talagang gabayan ng Diyos? Pero isang nais ng Diyos na makita sa atin ay yung kababaang loob. Pag sinabing tayo ay may kababaang loob, tayo ay kumikilala na kailangan natin ang gabay niya. Hindi tayo nagmamalaki, hindi natin sabi na, ay, alam ko nang gagawin ko. No? At we go about our daily routine na parang hindi tayo humingi ng gabay ng Panginoon. Parang
iisip natin, ay, alam ko nang gagawin ko. Hindi dapat gano'n, mga kapatid. Kailangan meron tayong kababaang loob na kilalanin na talagang kailangan natin ang gabay ng Diyos. Amen? At pangatlo, the Lord will guide you always. Isaiah chapter 58, verse 11. Tayo ay parating papatnubayan ng Diyos. Now, alam ko marami pa mga pangako, pero ito ang ilan lang sa mga pangako na gusto kong makita natin. Para talagang tayo ay makatiyak na alam natin na gagabayan tayo ng Diyos. Nasa maiksing sandali na lang, gusto kong tingnan natin, ano ba yung direksyon o saan ba tayo gagabayan ng Diyos? What is the direction of God's leading? Nabasa natin kanina sa Psalm chapter 23 verse 3. No? Sabi diyan, He leads me in paths of righteousness. Okay, sa ibang translation, sa NIV, He guides me along the right paths. Ginagabayan tayo sa tamang daan. Okay, so God wants to guide us to the right path. Ang sabi sa Psalm 27 verse 11, Teach me your way, Lord, lead me in a straight path. Okay? Turuan mo ako sa dapat kong gawin ng Diyos. Gusto ng Diyos na gabayan tayo sa daan na patungo sa Kanya. Ibig sabihin, nais ng Diyos na tayo ay akayin para tayo ay makarating sa Kanyang tirahan sa langit. Amen, mga kapatid? No? Sa Exodus chapter 15, verse 30, ang ginamit doon ay yung God's holy dwelling. God's holy dwelling. You will guide them to your holy dwelling. Isa ba yung holy dwelling ng Panginoon? Di ba sa langit yon? Yan. So gusto tayong gabayan ng Diyos para tayong makarating sa langit. At alam ko marami sa atin ay may katiyakan na tayo pupunta sa langit. Amen, mga kapatid? Pero meron din sinabi na yung lead me in a straight path. Naniniwala ko na ang tinutukoy dito ay yung buhay na pinlano ng Diyos para sa atin. Meron talagang pinlano ang Diyos ng magandang buhay para sa bawat isa sa atin. At gusto ng Diyos na tayo ay gabayan na yung plano na yon, yung path na yon, yun talaga. Tandaan niyo mga kapatid? Hindi ganoon. Yung path na kung saan tayo gagabayan ng Diyos, this may involve testing and suffering. Yung daan na yon ay pwedeng daan na merong mga pagsubok at may paghihirap. Tingnan niyo po yung mga Israelita. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, at siguro bibilisan ko na lang no, dahil mag-ano na. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Ang sabi rito, alalahanin niyo kung paano niya kayo pinapatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Okay, so ang sabi rito, na pinapaalala sa mga Israelita yung pagsama ng Diyos sa kanila sa ilang sa loob ng 40 taon. Pero anong layunin ng Diyos? Kaya pinadaan sila sa ilang para subukin sila. Amen. Para subukin sila, para matuto silang magpakumbaba, para makita kung sila ba talaga ay susunod sa Panginoon o hindi. Kaya alam niyo, kapatid, talagang